Hello guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung nangyaring rainstorms, yung matagal na ulan na nagkaroon ng baha dito sa Bologna. At saka nagkaroon din ng mga parang landslide na yung bumigay na yung mga lupa bumaba na dito sa streets dito. So yun, maraming mga mud sa mga daan. Dito yun sa Bologna. Itong nakikita niyo na yan, biglang lumabas lang yung bumuhos yung tubig after 24 hours na rain. So yun, hindi sila nagbabaha dyan, pero this time, bumaha dyan sa parte na yan. And lahat talaga, maraming nangyaring traffic. At dyan din sa side na yan, merong bus na natrap dyan sa daan na yan. Yan din ang mga sasakyan na hindi na sila nakaalis doon. Biglang buhos talaga ng malakas na tubig. Yan, kaya ang pangit dito sa maraming disasters na nangyari. At halos lahat, sabihin nga sa inyo, hindi lang ulan, marami ring mga kasama na parang putik galing sa mga bundok siguro. And then meron yan, tulad yan, meron kaming galeriya na bumagsak din. Kaya grabe, marami mga nangyari, maraming although may isang namatay, lalong-lalo na dun sa malapit sa trabaho ko, dinala ng baha ang kanilang sasakyan. And then dito yun sa may simbahan, nililinis nila dahil pumasok din yung tubig. Parang hanggang tao yata yung tubig. Ito yung daan, ito yung mga tatapon na nila mga gamit sa right side na talagang binaha yung buong bahay nila. Kailangan nang itapon yung mga gamit. And then yung mga daan, tingnan nyo kung gaano karami, kakapal ang putik ng daan. Kung di nila palahin, dumadaan ng kotse ko, yung goma ko, puro putik, talagang grabe. Marami silang bahay nila nandiyan pa, pero yung buong bahay nila ay puro talaga dinaanan ng baha. So marami na silang tinapon. And ganyan pa rin sila naglilinis. Ang dami na lang pinapalan ng mga putik galing sa bundok. Na grabe itong pangyayari na to dito sa San Botiguino di Soca. Siya, isang fraction ng Pianoro na mababa yung lugar, kaya dito bumuhos yung lahat ng mga baha. So ngayon ayan pa nakapark ang mga sasakyan kasi sa right side walang masyadong mapagparking lang. So andyan nilagay nila lahat yan sa may daan. So naging parang one way na lang ang niyadaanan namin. So yun, ganyan, patuloy akong papunta sa Pianoro. Titignan ko kung anong update pa doon, kung anong damage pa, kasi may narinig ako na meron din daw mga binaha. Although ang Pianoro is higher than Botiguino di Soca, pero meron din daw binaha dun sa part na yun. Kaya lang hindi ko alam kung saan doon. So yun, patuloy na sana walang masyadong nangyari doon, walang masyadong ulan pa ulit, at lalong-lalo na sana matigil na itong mga malalakas na ulan, dahil nga sa buong Italy merong mga malalakas na ulan na never mangyari yun sa maraming taon. And then I guess dahil siguro sa sinasabi nilang global warming, kaya ganun din sa ibang part ng mundo, and even sa Philippines meron na rin
hindi na rin normal ang mga temperature, hindi na rin normal ang weather natin. So, yun ang mga reason I think na kaya ganyan. Dito sa Italy, ang panahon, hindi na namin maintindihan. Yun, wala na kaming tinatawag namin dito na spring. Wala na yun. Basta pagtapos ng summer, bigla na lang lalamig, bigla na lang mga malakas na ulan. Yung parang sa atin, sa Pilipinas na bagyo, gano'n. Although wala namang hangin. Ulan lang siya ng ulan. And ang nangyayari, yung mga putik sa bundok, or sabihin natin walang mga trees na bumababa na papunta dito sa mga kali dito. So yun, so far maayos naman dito din, sabi ko nga sa inyo, mataas ng Pianoro. Dito yung trabaho ko, dito yung nagtatrabaho ko, and then laging may alert. Once na umulan ng konti, may alert kagad kasi nga sa year na to 3 times na nangyaring ganun, but this time mas grabe to, kaya lagi na lang may alert na pinabibigay ang municipality para yung mga tao mag-evacuate. So marami mga tao nag-evacuate dito at hindi na pa pwedeng tirahan yung bahay nila kasi nga malimig na, ang hirap matuyo ang bahay nila. Marami naman na pumunta sa kanilang mga relatives na doon sila nakatira ngayon kasi hindi na pwedeng tirahan yung mga bahay nila. And masakit doon, alam nyo, yung pinaghirapan nila yung buong buhay nila, yung mga gamit nila, yung mismong bahay nila, and bigla na lang mawawala ng ganun lahat. Even yung mga makikita mo sa daan, na mga itatapon na yung mga photos na matagal na nila, mga pictures na maliit pa sila or something, yun, nandoon, mga basa lahat. Yun, bumalik na ako at wala naman akong makita doon sa Pianoro, so I'm turning back to Botiguino di Zocca. Gusto ko lang din makita rin kung paano nila nililinis ng husay, kung gaano katagal ba malilinis to, kasi yung daan papunta sa Bologna nakasarado, walang pwedeng dumaan. So umiikot pa ako bago ko pumunta ng Bologna, umiikot ako sa mga ibang daan kasi nga may mga part ng roads na bumagsak din, so occlusion for safety measures, and sana nga madaling maayos. So, tulad nito, yan, mga putik na yan nanggaling dun sa baba, naging putik na yung daan, and andyan pa rin yung mga sasakyan na nakapark lang sa side kasi wala na sila mag-parking sa kanilang bahay. Even yung mga garbage can na malalaki, dinala rin ng baha, dinala rin sila, yan. So yan, balik ulit tayo ng Botiguino di Zocca. Dito lahat din ng mga tumutulong, ang tawag namin dito protection civile, mga mismong mga taga rito na tumutulong din sa mga government disaster team. And yan, ganyan pa rin ang mga bahay nila na nililinis ng putik, ganun. At yan, babalik na nga ako. Andito mga putik na naman ang kotse ko, puro putik ang goma hanggang sa ilalim ng sasakyan. And hindi ko ma-imagine na magkakaganito. Andyan sila, naglilinis lahat. And I don't know kung kailan matatapos. Sana nga hindi na umulan. Magkaroon ng araw para medyo matuyo na yung daan. Kasi talagang putik lang yan. Mga gamit nila again. Alam mo yung gaano kaltaas na ng mga putik na pinapala nila. Masakit lang, syempre kawawa naman sila. Mabuti na lang dito sa right side, hindi na apektuhan. Ito yung church nila na sobra din na
nagkaroon ng maraming damage, marami silang tinapon nga, even yung mga woods doon sa loob ng church. Yan yung Vigil del Fuoco ang tawag namin dito, para silang mga fire truck na ginagamit nila. Yan, ganyan nila inaayos, puro ang daan. Kasi, yan, puro sila, ganyan sila nagtutulungan. Yan, ganyan kaputik, grabe. Yan, kasi dyan sa taas na, sa likod na yan, meron siyang, may river dyan. Yan, nakakatuwa naman kasi nagtutulong-tulong sila. Meron silang bayanihan na tinatawag sa atin. Yan na lang, ganun na lang. Sana update ko pa ulit kayo. Tulad ng kanila mga makikita kong aftermath ng rainstorm.